We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Muling nararanasan ng mahabang pila ng mga biyaherong pauwi sa iba't ibang probinsya sa Batangas Port. Samantala, umaabot na sa mahigit 48,000 ang bilang ng mga nagtawid dagat patungong Calapan City, Oriental Mindoro ayon sa Philippine Ports Authority. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, extended kasi yung holiday ngayong araw kaya naman dumagsang muli yung maraming pasahero dito sa Batangas Port. Isang araw matapos ang Christmas celebration, buhos muli ang mga pasahero sa Batangas Pier. Marami galing Metro Manila na pauwi ng Mindoro at Romblon. Okay naman doon. Cool ride lang. Mabilis. Yun nga lang, pagdating dito, traffic, yung pila. Sa waiting area pa lang, bukod na ang pila ng ambulance teller para sa mga kukuha ng terminal ticket. Nasurpresa si Christine sa sitwasyon kaninang umaga. Sakala namin, bagong taon yun na naman yung madaming pasahero. Pagpasok, panibagong bugso muli ng pila sa ticketing booth hanggang pagpasok na yan sa departure area. Dahil sasalubong sa bagong taon ng marami, bawal ang pagdadala ng mga paputok sa pantalan. Alam na raw yan ni Albert. Bawal. Una-una bawal. Pangalawa, ayaw na rin siguro magpaputok. Mahigit 48,300 na mga pasahero ang naitalang incoming passengers sa Port of Calapan na galing Batangas mula December 21 hanggang Pasko kahapon. Sa ngayon, manageable pa raw ang sitwasyon. Tuloy lang ang biyahe ng mga barko. Sa tala nila ngayong araw, mahigit 3,000 ang outbound passengers sa Port of Calapan. Sa Lucena, Quezon naman, normal na operasyon ng pantalan. Tuloy-tuloy ang biyahe ng mga barko ng 2 shipping lines doon na nagseserbisyo sa mga pasahero. Ivy, sa impormasyon na ibinahagi sa atin ng Port Management, base na rin sa naging karanasan, January 2 yung inaasahang pagbabalik ng mga pasaherong nagsipagbakasyon. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Unti-unti na ring dumadagsa ang mga pasahero sa Batangas City Grand Terminal ngayong araw, December 26. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, nagsisimula na magsibalikan pa Maynila at sa iba pang karatig na lalawigan ang ilang mga pasaherong nagbakasyon sa kani-kanilang probinsya. Kumpara kahapon na halos pa isa-isa lamang ang mga pasaherong dumadating sa departure area ng Batangas City Grand Terminal, kaninang umaga unti-unti nang dumadagsa ang mga pasaherong pabalik sa Maynila at iba pang karatig probinsya. Ngayong araw daw mismo ang schedule ng pagbalik ni Rhea sa Calamba City sa Laguna. Kung bukas pa raw kasi siya uuwi, posibleng abutin siya ng dagsa ng mga pasahero. May pasok ako pang umaga, kaya ngayon ako umuwi. Sobrang traffic. Safe lang. Safe travel lang. Sa Bicol naman, magbabagong taon ang mag-anak ni na Charmaine. Kaninang umaga rin nila napiling bumiyahe upang makaiwas daw sa posibleng traffic sa daan. Kasi bukas baka mas madami ng tao, matraffic. Kaya nga, mas maigi po ngayon kaysa bukas, mas sobrang traffic po bukas. Umaasa naman ang konduktor na si Romel na sa pagdami ng pasahero ngayon at bukas ay malaki ang kanilang kikitain. Expected po bukas, start bukas, lalakas na po yun ma'am. Gawa na ngayon po, masyadong traffic kasi ma'am dito pero
ramdam na po yung ng pasahero. Opo. Gaya po namin, malaki po nagiging income namin, nakakabawi po sa mga pang-araw-araw gastusin. Ayon naman sa pamunuan ng Batangas City Grand Terminal, nakahanda sila sa inaasahang dagsa ng pasahero mamayang hapon at bukas. Payo nila sa mga pasahero, magpahinga ng maayos bago lumuwas, magdala ng tubig, magdala ng kung ano man yung makakapagparelax sa inyo sa biyahe. At siguraduhin na hindi kayo dun sa mga peak hours natin para medyo makaluwag at makabiyahe kayo ng maayos. sabi ng pamunuan ng terminal, 5 o'clock hanggang 8 o'clock ng umaga ang simula ng peak hours habang alas 5 naman sa hapon. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. 3 kaso ng firecracker-related injuries ang naitala sa Calabarzon as of 6 a.m. December 26, base sa datos sa ibinahagi ng Department of Health Calabarzon. Batay sa bilang, mas mataas daw ito ng isang kaso o 67% kumpara sa parehong araw sa nakaraang 5 taon mula 2018 hanggang 2022 ayon sa DOH. Aabot na sa 52 kaso ng firecracker-related injuries ang naitala sa buong bansa ngayong araw. Edad 5 ang naitalang pinakabatang biktima habang 52 naman ang pinakamatanda. Boga, Plapla, 5-Star, Goodbye Philippines at Whistle Bomb naman ang mga itinuturong paputok na nakapaminsala sa mga biktima. Hinihikayat ng DOH ang publiko na salubungin ang bagong taon ng ligtas sa pamamagitan ng paggamit ng mga alternatibong pampaingay o makiisa sa community fireworks display sa halip na magpaputok. Sugatan ng 30 anyos na lalaki ng saksakin ng lasing na lalaki sa Lemery, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Ang dapat sana'y masayang pagsalubong sa araw ng Pasko ng 2 lalaki na uwi sa pananaksak alas 10 ng umaga kahapon sa Barangay District 1, Lemery, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang biktima at ang katrabaho nito sa kanyang inuupahang bahay nang biglang dumating ang lasing na suspect. Dumating itong ating suspect na nakainom na at nagsimulang mangulit na nauwi naman sa pikunan. So nung magkapikunan na, itong ating suspect pumunta ng kusina at kumuha ng kutsilyo na kanyang ginamit sa pananaksak dito sa ating biktima. Sugat sa kaliwang tagiliran at siko ang tinamo ng biktima na agad na isugod sa pagamutan. Ang suspect agad tumakas matapos ang pananaksak ngunit naaresto rin sa isinagawang follow-up operation ng pulisya. Na-recover sa suspect ang nasa 6 na pulgadang kutsilyo na ginamit sa pananaksak. Paalala naman ng pulisya sa publiko, mahaba po ang ating mga holidays, ang dami pong inuman. Ngayon po, kung tayo po inom, huwag naman po natin kasagarin na mawawala ng ating katinuan ng ating mga pag-iisip na hahantong po sa mga ganito. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima at ang suspect. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nananatiling walang paggalaw sa presyo ng mga bilog na prutas sa ilang pamilihan sa Batangas. Ang ilang tindera sinisimulan ng mag-stock ng paninda upang hindi naabutan ng posibleng pagtaas ng presyo sa mga susunod na araw. Nagbabalik sa report si Denise Abante. 6 na araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, marami-rami na rin daw ang nabiling prutas na pang-stock ng tinderang si Nards. Sa kanyang higit 5 taong pagtitinda ng prutas, nakasanayan na raw niya ito lalo pat inaasahan ng pagtaas ng presyo ng mga bilog na prutas ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Kumuha na ako ng mga ibang items na yung para hindi po mapamahal. Pero kung mamahal po, parang isasabay mo na rin. Talagang hindi na pwedeng asahan mo mababa. Hanggat maaari, kumukuha kami ng mababa. Lilipat kami kung saan mababa pero wala nang maasahang mababa. Talagang mataas na. Sa ngayon, wala pang paggalaw sa presyo ng mga bilog na prutas. Nasa 20 hanggang 30 pesos pa rin ang kada piraso ng pongkan at mansanas. Habang 200 to 300 pesos naman ang pakwan, depende sa timbang nito. Ang mamimiling si Aling Maria Lourdes, bagamat wala pang pagtaas sa presyo ng prutas, hindi pa raw muna mamimili ng bilog na prutas. Marami pa raw kasing pinagkakagastusan at mahigpit ang kanyang pagbabudget.
Matagal pa naman po. Ay ngayon pag ang mga bata po kaway ubos na. Bagong taon, tsaka po wala pa pong budget. Talaga pong budget po ang pera. Kung alin po yung mga pangailangan na pangmadali, yun po muna ang amin inuuna. Nagdaragdag na rin ng pambentang prutas ang tinderang si Maricel. Mas mabuti na raw kasi ang maraming stock ng paninda upang hindi na mabigla sa posibleng pagtaas sa presyo nito. Katulad po ngayon, mamimili po yung aking kamag-anak sa Divisoria para po hindi po masyadong mataas ngayon ang presyo. Ang alam ko ganun, nagtataas po talaga ng presyo. Kasi pa yung kinukuhaan po namin, nataas po talaga. Kasi ano yan kasabihan, pag bagong taon po nagtataas po talaga ang mga bilog-bilog. Ayon sa ilang mga tindera, posibleng maranasan ang pagtaas sa presyo ng prutas sa ika-30 ng Disyembre, depende pa raw yan sa kanilang mga supplier. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ipinatupad ng mga kumpanya ng langis sa huling linggo ng taon ang big-time oil price hike sa mga produktong petrolyo. Tumaas ng 1 peso and 60 centavos ang kada litro ng gasolina, 1 peso and 70 centavos sa diesel, habang 1 peso and 54 centavos sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang pangunahing dahilan ng pagtaas sa presyo ay dahil sa pag-iwas ng vessel ng mga kumpanya ng langis sa Red Sea dahil sa pag-atake ng mga rebelde doon. Wala na raw kontrol dito ang DOE dahil importer lang ang Pilipinas sa mga produktong petrolyo. Nagagamit ng muli ang Dumuklay Bridge sa Batangas City ng mga residente mula sa 7 barangay sa lungsod. Nagpapatuloy naman ang rehabilitasyon ng riprap sa ilalim ng tulay. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Tila panibagong tanawin para sa mga residente ang tulay sa Barangay Dumuklay sa Batangas City. Dahil matapos ang mahigit 1 taong pagtitiis ng isaraang tulay sa mga motorista dahil sa sira nito, sa wakas, nadadaanan na ulit. Gawa na ang magkabilang dulong abang nito na bagamat kasalukuyan pa rin ginagawa ang ilalim ay malaking bagay na rin sa mga residente at motorista. Hindi katulad dati, malayo ang iniikutan. Madaming nagtitiis na tao. Ngayon, diretso na dahil bukas na ulit ang tulay. Nakakatipid na sa pamasahe, hindi kagaya dati na malaki ang nasisingil na ng mga sasakyan. Tinupad ng kontraktor at site engineer ang nais nilang mairegalo sa mga residente ngayong Pasko na mapadaanan ng tulay. Naunang sinabi ng site engineer na ilalakad nila sa barangay at city engineer's office na mapapadaanan na ito sa publiko. Na-try namin by itong holiday ay mapadaanan. Menos na nga raw ng ilang minutong tagal ng paglalakbay sa gaya na lamang ng meter reader na si Michael. Mahirap po namin mapuntahan yung mga bahay, gawa nga po dahil nga po dito. Ngayon, malaking alwan na po na naayos na po itong tulay na ito. Kaginhawaan ito sa mga biyahero. 7 barangay kasi ang nakikinabang dito sa tulay. Ang ilalim, pinapatag pa ang flooring at gagawin pa ito ng flood control. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Naranasan ang maluwag na sitwasyon sa daloy ng trapiko sa Balagtas Rotonda sa Batangas City ngayong araw. Narito ang report ni Denise Abante. Kung sa normal na araw, buhol-buhol na traffic ang madadatnan sa bahaging ito ng Balagtas Rotonda sa Batangas City, ngayong araw matapos ang Pasko, maluwag at walang pagbigat sa daloy ng trapikong nararanasan sa lugar. Ayon sa Transportation Development and Regulatory Office, posibleng epekto ito ng holiday season kung saan nakabakasyon pa ang mga residente at ibang motorista. Pag ganitong tapos na yung Pasko at darating na yung ating bagong taon, ang kalimitang nagkakaroon dito ng volume ng sasakyan. Pero hindi naman masyadong madami kasi ang aming inaasahan, makatapos pa ang bagong taon, sila mag-uuwian at sabay nito ang pasukan ng mga estudyante. Para sa jeepney driver na si Mang Alan, malaking ginhawa raw ang maluwag na kalsada lalo sa pamamasada. Nakakailang pila raw kasi siya kapag walang ganoong traffic. Ibig sabihin lang daw nito, malaki rin ang kanyang kitang maiuwi. Mabilis po ang alisan, mabilis po ang bago makarating po sa duling ay mabilis. Mas magaling po yun para maluag.
Bagamat wala pang pagbigat sa daloy ng trapiko sa Balagtas Rotonda, nag-deploy na rin ang TDRO ng karagdagang mga enforcer. Makatutulong daw ito upang maasistihan ang mga motorista. 24 oras din silang nakabantay sa anumang bahagi ng kalsada sa lungsod. Malaking tulong yun kasi yung lugar na dapat ay sana ay walang tao, nalalagyan. Yung mga sasakyan natin, i-guide, naikot ng maayos yung daloy ng trapiko. Payo nila sa mga motorista ang ibayong pag-iingat at iwasan ng init ng ulo sa pagmamaneho upang maiwasan ang posibleng maging aksidente sa kalsada. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Matapos maitala ang mga maihinang pagyanig sa ilalim ng Bulkang Taal noong mga nakalipas na araw, walang naitalang pagyanig sa palibot ng bulkan sa nakalipas sa magdamag. Base yan sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS. Nananatili naman sa mahigit 6,000 na tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng bulkan. Katamtaman ang pagsingaw nito na aabot sa 900 metro ang taas at napadpad sa Timog Kanluran. Patuloy ang paalala ng PHIVOLCS sa publiko na mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito maging ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal, kaya posible pa rin ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pagbuga ng mga nakalalasong gas. Nagbihis Santa Claus ang ilang pulis sa Santa Elena, Camarines Norte at namahagi ng mga regalo sa mga bata. Silipin yan sa report ni Hazel Alviar. Sa ikapitong sunod na taon, muling nagbihis Santa Claus ang mga PNP personnel ng Santa Elena Municipal Police Station sa Camarines Norte. Ito raw ay para makapagbigay saya sa mga bata sa kanilang lugar. Ang mga Santa Caps naglibot sa iba't ibang barangay sa naturang bayan, sakay ng Santa Vehicle na kinaaliwan ng mga residente. Ayon sa Santa Elena Police Station, naisakatuparan ito sa tulong ng Municipal Advisory Board, LGU at iba pang stakeholders kung saan ilang mga bata ay nakatanggap ng mga laruan. Mapakita po natin na hindi lamang po ang pulis natin ay nag-serve and protect, pero kami rin po ay nagbibigay ng kasiyahan. Taong 2016 ang umpisahan ito ng himpilan na ipinagpatuloy ng mga pumalit na hepe at mga personnel dahil sa magandang resulta nito. Sa pamamagitan daw ng aktibidad na ito ay mas pinalalakas ito ang relasyon ng pulisya at komunidad at dahil rin umano dito na ipapakita nila sa mga bata na hindi sila dapat katakutan. Bukod sa mga batang napasaya nila, sila raw mismo ay masaya rin sa kanilang ginagawa. We hope po that by creating positive interaction sa law enforcement at saka sa youth natin, sa mga kabataan, sa children, na nabibuild po natin yung foundation ng trust, understanding na maglalas po ng matagal. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, mawawala ng supply ng kuryente ang Sitio Dalig East sa Barangay Dalig, Batangas City bukas, December 27. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga overhead facilities at mga poste sa naturang barangay. Trending online ang pelikulang Firefly. Samantala, silipin ang Christmas family photos ng ilang kapuso stars. Narito ang report ni Hazel Alviar. Trending online ang Firefly movie matapos ang unang araw nito sa mga sinehan kahapon. Ang ilang manunood na paiyak daw sa kwento at sinabing worth it ang kanilang panunood. Showing pa rin ang Firefly movie sa mga sinehan nationwide. Samantala, ilang kapuso celebrities naman ang nagbahagi ng kanilang mga Christmas family photos, katulad ng kapuso royalty sa sina Dingdong Dantes at Marian Rivera na sinigurong makapagdiwang sila ng Pasko na magkakasama. Feeling blessed naman si Barbie Forteza na nag-celebrate ng Pasko sa bago niyang bahay kasama ang kanyang pamilya at real-life boyfriend na si Jack Roberto. Tulad din nung nakaraang taon, magkasama pa rin ipinagdiwang nina Raver Cruz at Julian San Jose ang Pasko kasama ang Cruz family. Pamilya rin syempre ang kasamang nag-celebrate ng Pasko ang Love Before Sunrise stars sa sina Dennis Trillo at Bea Alonzo. Sa Black Rider, mas lalong titindi ang kagustuhang mahanap ni Elias si Neneng B matapos mapatay ng sindikato ang kaibigan nitong si Ayong. Mailigtas kaya niya ang buhay nito? Ang mga eksena sa Black Rider abangan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay ang construction worker sa Plaridel, Quezon ng pagsasaksaki ng kainuman noong bisperas ng Pasko. Ang ugat ng krimen dahil sa nilutong manok na napanalunan sa sabong ayon sa pulisya. Tutukan niya sa report ni Paul Hernandez. 16 na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mabilis na kumitil sa construction worker na si Robert ng Barangay Concepcion, Plaridel, Quezon, bisperas ng Pasko. Sospek sa krimen ng isa ring construction worker na si Turik, hindi tunay na pangalan ano ay kainuman ng biktima. Ugat umano ng krimen ang hindi pagkakaunawaan ng sospek at biktima tungkol sa pagluluto ng manok na napanalunan sa sabong. Yung manok na lulutuin na pagmamayari ng sospek ay doon sa kumpare din itong biktima. Ngayon, wala pong panggatong yung kumpare ng biktima. So, niluto nila, ibang bahay na lang. Nagkainitan lalo sa sagot na may problema ba, sabi ng biktima. Ang sagot naman po ng suspect noon ay parang pinagtitripan daw siya. Naawat pa raw ang dalawa pero napuruhan pa rin ang biktima sa tagilirang bahagi ng katawan. Mabilis daw tumakas ang sospek sakay ng motorsiklo, dala-dala ang ginamit na patalim. Ayon sa Plaridel Municipal Police Station, dati nang may girian ng dalawa. Mainit na usapin po sa sabungan po, sa manok po, dati pa daw po. Sinusubukan pa na makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng nasawi. Pero ayon sa pulisya, desidido ang mga itong sampahan ng kaso ang sospek. Tinutugis na siya ng mga otoridad habang gumugulong ang investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Maswerteng nakaligtas ang driver ng isang kotse na nahulog sa isang palayan sa Talisay, Camarines Norte kahapon ng madaling araw. Ayon sa pulisya, binabagtas ng sasakyan ang direksyon mula sa bayan ng Labo at patungo sana sa bayan ng Basud nang mangyari ang aksidente. Nakatulog umano ang driver kaya nawalan ito ng kontrol sa manibela at bumangga sa barandilya bago tuluyang tumilapon sa palayan. Nagtamo ang driver ng minor injury sa katawan. Maswerte namang wala itong sakay nang mangyari ang aksidente. Mga kapuso, kahit na walang sama ng panahon, ilang bahagi ng bansa ang uulanin pa rin ngayong araw. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa Visayas at ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, partikular sa Cagayan Valley, na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang nakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, habang easterlies naman ang umiiral sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Mga kapuso, simula mamayang alas 9 ng gabi, mawawala ng supply ng tubig ang ilang barangay sa lungsod ng Batangas. Bunsod ng emergency leak repair sa 10-inch diameter pipeline sa Maypalyokan. Paalalang muli mga kapuso, mawawala ng supply ng kuryente ang Sitio Dalig East sa Barangay Dalig, Batangas City bukas, December 27. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga overhead facilities at mga poste sa naturang barangay. Swak ang bibingka na may fruity twist na pang-merienda at panghanda sa bagong taon. Tikman yan sa report ni Hazel Alviar. Patok ngayong holiday season ang all-time favorite na bibingka. Ang bersyon nito sa Calasiao, Pangasinan, pinasarap at pinahealthy pa. Kabuhayan nito ng 29 anyos na si Robin Estrada at ang kanyang recipe minana pa niya sa kanyang lola Nena. Simula ito nung pandemic. Kaya nakita ko marami nagkakasakit. Kaya sabi ko, yung bibingka namin, lagyan ng twist, lagyan ng mga prutas. Ang bibingka ni Robin, iba't iba ang flavors gaya ng strawberry, mango, banana at pineapple. Sa paggawa ng fruity bibingka, ihanda ang mixture ng giniling na bigas, asukal, tubig, itlog at buko. Ilagay sa molder ang mixture, lagyan ng cheese bilang toppings. Maaari nang ilagay ang strawberry slices, mango, banana at pineapple chunks. At saka ilagay sa oven at hintayin lamang ang 10 hanggang 12 minuto bago maluto. Lagyan ng mantikilya ang ibabaw nito at pwede nang lantakan ang fruity bibingka na swak pang merienda at panghanda. Perfect panghandaan to. Super delicious niya, ang lambot. Wala po ako masasabi. Super sarap. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Isinilang sa Batangas Medical Center ang 14 na sanggol sa mismong araw ng Pasko. Itinuturing namang biyaya ng mga ina ang pagsilang ng kanilang mga supling. Naritong report ni Paul Hernandez. Sa OB ward ng Batangas Medical Center o BAT-MC, unang narinig ang pag-iyak ng pinakabagong biyaya ng inang si Lailani nang isilang pasado alas 12 ng hating gabi nitong Pasko ang first baby niyang si James Christian. Sa January pa raw sana ang due niya, pero pumutok na raw agad ang panubigan ni Lailani sa pagsalubong sa Pasko. Masaya kasi hindi ko po in-expect na December 25 po sadya yung labas niya. Pero minsan natakot din po kasi CES. Ang kwento naman ng first time mom na si Pamela, maihahalin tulad daw sa naging tagpo bago isilang si Jesucristo. Mula Cabuyao, Laguna, ilang hospital daw ang tumanggi kay Pamela dahil walang doktor na magpapaanak sa kanya. Hanggang sa sasakyan na raw niya ipinanganak si baby girl Azaria, 3:35 ng madaling araw kahapon. Magastos din kasi kapag nagpa-cesarean pa kami sa mga private hospital. Okay. So, may may reason bakit dinala rin kami dito. Sa tala ng BAT-MC, 14 ang Christmas babies o mga isinilang sa araw ng Kapaskuhan. Malulusog daw ang mga bagong silang na sanggol. Wala naman po mga naging complications, maayos naman pong naipanganak yung mga baby. So parang normal lang din po. Para sa mga nanay, dagdag biyaya sa kanilang mailuwalang mga anak nila sa mismong araw pa ng Pasko. Bigay mo yung buhay mo kay God. Kasi binigay ka ni God sa akin with purpose. Pinapangako po na gagawin namin lahat mag-asawa para mabigyan po siya ng magandang buhay. Paalala ng mga doktor, ipagpatuloy ang pagbe-breastfeed sa mga bata. Malaki raw ang naitutulong ito sa growth and development ng mga ito. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Partner, paalalahanan natin ang ating mga kapuso. Ngayon pong papalapit na ang bagong taon, siguraduhin po natin na rehistrado ang mga binibili nating paputok para iwas disgrasya. At manatiling ligtas po, mga kapuso. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 6 na araw na lang, bagong taon na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.